Oh, babe. Buti pinayagan ka makalabas. Okay ka na ba? Eh sabi naman niya, kaya naman niya. Gusto niya na umuwi sa bahay. Ayun naman pala eh. Eh di tara na, uwi na tayo. Kamusta ka na? Okay Ano lang po. natin? Ba't naligaw ka? Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Oo naman, tol. Eh ano ba yung pag-uusapan natin? Bala ko sanang itanong yung about kay Angel eh. Di ba, umuwi siya ng probinsya para alagaan yung lola niyo may sakit. Plano ko kasing sumunod eh. Probinsya? Lolang may sakit? Eh tol, wala naman kaming probinsya eh. Tsaka wala kaming lola na dapat alagaan. Dahil ang mga lola namin, matagal nang patay. Pero tol, yun ang sinabi sa akin ni Angel eh. Ang sabi mo daw, kailangan niyang umuwi ng probinsya para alagaan ng lola niyong may sakit. Jex, may gusto kasi talaga ako sabihin sa'yo. Sabi kasi ni Kuya, kailangan ko daw umuwi ng probinsya. Kasi sakit daw si Lola. Alam mo naman, ako lang aasahan mag-alaga doon. Talaga yung batang yan, no? Gumawa pa ng kwento. Dinamay pa ako. Pero sige tol, yung tungkol sa probinsya, sasabihin ko na sa iyo yung totoo. Oo tol, nasa probinsya siya. Pero hindi probinsya namin. Probinsya nung Eman. Tol, sumama na siya dun sa Eman. Yung laging nagpupunta sa amin. Ayun, sakto. Kuya Jo, Eman, may pandesal pa pala tayo. Kaso, isa't kalahating linggo na pala to. Pero pwede pa naman. Pagtiyagaan nyo na lang. Wala kasi tayong pera eh. Kuya Jo, Eto sa'yo, Eman. Ano to? Ang tigas. Parang bato. Kaya pa ba to ng kape? Pagtimpla mo nga ako ng kape doon. Baka sakali, lumambot pa to sa kape. Tigas eh. Eh kuya, may kape pa tayo. Yun nga lang, wala na tayong asukal. Okay lang yun. Kahit walang asukal, tiyagain na natin yun. Tila sa akin, may amag na. Iba na kasing lasa. Kainin mo na lang kahit may amag. Laman tiyan din yan eh. At saka, wala na nga tayo makain, nag-iinarte ka pa. Hindi naman sa pag-iinarte. May sakit na nga ako eh. Baka dito pa ako matuluyan ng dahil sa pandesal. Okay naman sa matuluyan. Patay agad. Hindi ba pwede maghingalo ka muna? May susugod ka pa naman namin sa ospital. Ang mahalaga, busog ka. Hay nako. Ang hirap na walang pera. Dapat talaga hindi ako natitigil sa trabaho. Ate, pasensya na bago lang ako nakarating. Traffic kasi eh. Oh, andyan na pala si Abby eh. May dalang papel. Siguro may resulta na. Malalaman na natin ngayon kung anong sakit mo, Eman. Hindi ko na siguro kailangan magpa-lab test. Kasi kung ano yung resulta nung kay Eman, ganun na rin yung sa akin. Kasi parehas kami ng sintomas eh. Di ganun yun, kuya. Maaaring parehas nga kayo ng sintomas, pero di natin masisigurado kung parehas nga kayo ng sakit. Gusto ko lang naman makatipid eh. Kasi baka mamaya kapag wala na kayong madiskarte na pampacheck up ko, yung mga manok ko na naman ang pagtiskitahan nyo. Ganun talaga, kuya. Ano bang mahalaga? Buhay ng tao o buhay ng manok? Manok, syempre. Nako, tigilan nyo na nga yan. Abby, buksan mo na yung papel na hawak mo para malaman na natin yung resulta ni Eman. Ate, hindi ito result. Nagpatay ako ng weteng kanina bago ako umalis para may pamasahe ako. Umextra ako kay Chamilag kanina. Wala kasi siya kanina eh. Eh bakit naman inuna mo pa yung wedding na yan? Eh kailangan na natin na result ni Eman. Eh kasi nga ate, wala akong pamasahe kanina. Wala kang binigay sa akin eh. Kaya dumiskarte muna ako. O sige na, kung hindi iyan, nasaan na yung resulta na kailangan natin?
Yun nga ang problema, ate. Dumating ako doon, hapon na. Sarado na yung laboratory. Kala ko hanggang gabi yun eh. Ano ba yan? Dapat pala ako na lang kumuha. Hindi naman natin pwede pagsawalang bahala yung sakit ng dalawa. Baka mamaya, wala tayong kamalay-malay, malala na pala. Teka lang, asan ba yung Angel na yan? Parang walang pakialam dito sa dalawa. Bayaan niyo na si Angel, ate. Nagpapahinga na dun sa kwarto. Mukhang napagod sa akin. Ay, napagod yata yun sa pagsundo sa akin sa ospital. Dapat nga siya nag-aalaga sa'yo eh, kasi siya ang asawa mo. Baka gusto ka agad mawala para makamana ng lupa. Ate, wala naman akong lupa ah. Akala mo lang wala, pero meron. Ayan oh, tignan mo yung batok at kilikili mo, punong-puno ng banil. Maligo ka nga doon. Kala ko naman kung ano. Ate, uuwi na ako, nagugutom na ako. Malamang wala kayong kanin. Doon na lang sa amin kakain. Masarap pa ang ulam. Pag masarap ang ulam dito, dito kakain. Pag masarap ang ulam sa kanila, doon kakain. Di man lang magdala dito. Mahal, naawa ako kay paring Joe. Eh di ba nung nakakaraan, nagpunta ako sa kanila para sabihin yung balita na dinala mo na nasa ospital si Eman. Eh si paring Joe din pala, may sakit. Ang taas ng lagnat. At may pula-pula pa. Ito pa yung matindi. Umiihi na pala ng dugo. Ano? Ganon din yung sakit ng paring Jomo? Kapares nung kay Eman? Di kaya pares sila ng sakit kasi pares sila sintomas eh. Ano sa tingin mo, mahal? Familiar ka ba sa ganon? Ano kayang sakit yun? Di ba sa ospital nagtatrabaho ang kuya mo? Bakit hindi mo itanong? Subukan mo kaya para malaman natin kung ano sakit ng dalawa. Oo nga no, tanong ko kaya kay kuya. Sigurado ako lumabas na yung result ng mga lab test niya. Sana nga lang nasilip niya. Di ko kasi sure yun eh, kung pwede makita ng mga nurse na katulad ni kuya. Itanong mo na din. Kilala naman ng kuya mo si Eman eh. Malay mo na silip niya. Pag nagtanong na lang ang kuya mo kung bakit gusto mo malaman, sabihin mo sabi ko. Sige mahal, tara na. Hating gabi na din kasi eh, para maaga ako makatulog. Maaga din kasi pasok ni kuya bukas eh, baka di ko maabutan. Tara na. Para makapagpahinga ng maaga. Antok na rin ako. Ang daming ginawa dun sa shop. Dahan-dahan lang, kuya. Dito muna kayong dalawa, ha? Para makalanghap kayo ng sariwang hangin. Baka kaya kayo hindi gumagaling kasi lagi lang kayo nakakulong sa kwarto. Kuya, tawagin mo lang ako pag may kailangan ka. Ah, wag na pala. Kay Ate Angel na lang. May gagawin pa kasi ako eh. Nandiyan ka naman eh. Bakit ako? Ikaw na lang mag-asikaso sa kuya mo. Eh, asawa mo yan eh. Bakit? Asawa ba ako? Tama na yan. Tumigil na kayo. Lalong sumasama yung pakiramdam ko sa kakasigaw nyo eh. Oo nga naman, Angel. Nakaraan pa kita napapansin, parang wala kang pakialam sa asawa mo. Porket hindi na nakapagtrabaho at wala ng pera, ganyan mo na itrato. Di ba nga may kasabihan, ang pamilya dapat nagtutulungan. Eh di ba kayo lang naman ang pamilya nila? Eh di tulungan nyo. Pag may sahod, nag-aagawan kayo. Pag may sakit, nagtuturoan kayo. Eh bakit? Ano bang ginagawa namin? Inaalagaan naman namin ah. Pinupuna lang kita kasi wala kang ginagawa. Kaya nga, nung nakaraan, sinundo natin si Kuya Eman, di man lang inalalayan. Bigla kang umalis. Bakit? Wala ba kayong kamay at paa para alayan siya? Dalawa naman kayo ah. Bakit kailangan pa ako? Ano yan? Lumpo? Kailangan bubuhatin pa. Ay nakuan, huwag ka na makipagtalo dyan kasi wala ka naman makukuha magandang sagot. Diyan muna kayo mga kuya. Tawagin nyo na lang ako pag may kailangan kayo. Wag lang pagkain, wala kasi tayong pera. Sige Bunso, gawa mo na lang muna ako ng maiinom doon. Kuya, magpasensya nyo na si Angel ah. Baka masama lang pakiramdam nun. Kaya medyo masungit. O, kumusta paring Joe?
Bumubuti na ba lagay mo? Kamusta na pakiramdam mo? Tol Eman, okay lang yun. Pare, di pa rin maganda yung pakiramdam ko. Medyo mataas pa rin yung lagnat ko. Tsaka habang tumatagal, nawawalan ako ng gana kumain. O pare, bakit nawawalan ka ng gana kumain? Wala kasi kaming pere. Walang pambili. Aray ko. Pero huwag ka mag-alala pare. Kaya nga ako nagpunta rito. Gusto ko lang iabot tong konting tulong. Sana makatulong. Pasensya ka na pare ah. Yan lang na-diskarte ko. Pare, salamat dito ah. Nag-abala ka pa. Pero okay lang ba? Pambili ko na lang muna ng patuka ng manok ko to. Ilang araw na kasi hindi tumutuka yan eh. Ano ka ba naman kumpare? Unahin mo pa yung manok kaysa sarili mo? Ibili nyo muna ng pagkain yan. Ibibili ko naman ng pagkain. Pagkain nga lang ng manok. Loko talaga pare. Amin na nga yan. Angel, okay lang ba? Ikaw na magawak nito. Ibili nyo ng pagkain ha. Sige kuya, makakaasa ka. Bibili ko to ng Kuya, pagkain ito na namin. yung tubig mo. O sige Angel, asahan ko yan ha. Ikaw Eman, kamusta na pakiramdam mo? Okay ka na ba? Hindi pa rin niya. Mataas pa rin ang lagnat ko. Eh di ba galing ka ng ospital nung nakakaraan? Kumusta yung result ng mga lab test mo? Ano daw ang sakit mo? Wala pa ya. Di pa nakukuha ni Abby. Wala pa daw siyang pamasahe. Problema nga yan. Mahirap talaga sa panahon ngayon. Wala kang pera. Kaya ikaw, magpagaling ka na kaagad para makapagtrabaho ka na. Huwag ka mag-alala pre. Ilang araw lang gagaling din kami. Makakadiskarte ng pera. Alam mo naman, wala kaming mga kamag-anak dito na malalapitan. Alam ko naman yung pre. Naiintindihan naman kita. Kaya nga ako nagpunta rito eh. Para abutan ka kahit konting tulong. Maraming salamat talaga sa'yo ha. The best ka talagang kumpare. Sige pare, uuna na rin ako. Susunduin ko pa kasi si Carmen. Ingat ka pare.